Noong nakaraang taon, bumili ako ng kakaibang mga inabandonang storage unit. Hindi ako makapaniwala sa mga bagay na nahanap ko, kaya pinagsama ko ang pinakawalang kwenta kong nakita. At hindi pa rin ako makapaniwala dito. Hindi ka paniwala. Ngayon, simulan natin sa number 10. Nakakita ako ng sobrang mamahaling pabango sa loob ng isa sa mga locker na ito. Pero ang totoo, wala akong alam sa presyo ng mga ito. Hindi ako eksperto sa pabango. Pero alam kong may mga mamahaling pabango. Hindi ko alam kung alin ang magandang pabango, pero bahala na. Ano pa meron tayo? Heto ang ilang bagay mula New York. Sa tingin ko, yun ang mga kahon ng kandila. Baka dito nilalagay, pero wala talaga akong ideya o alam sa halaga ng mga yan. Meron din tayong dadagdag na Korean. Meron din tayong dagdag na Mason Francis Akabaka, Paris. Napakasosyal ng kahon. At dyan pumapasok ang pabango na ito. Pakinggan nyo at sabihin kung maganda ang pabango. Kung okay ba, mag-comment sa ibaba. Wala akong alam tungkol sa cologne, kaya posible na maganda ito, pero ulit, wala talaga akong alam. Meron din tayong isa pa dito. Meron tayong kahon dito. Grabe, punong-puno pa ng pabango. Diyos ko, ang daming pabango. Okay, meron tayong San Laranjong dito. Hindi ka magkakamali dyan o Chanchalarong. Meron din tayong Jimmy Choo. Kumusta ka, Jimmy Choo? Uy, mukhang legit talaga yon. Okay, gusto ko yan. Hindi malilimutan. SEAN John Saige. Puno rin itong isa. Ay, hindi malilimutan yan. Ano ibig mo? Gusto mo? Di mo pa naamoy. Nakita mo lang yung brand name, alam kong ayaw mo niyan. Pabango yan ng babae, di nga cologne. May Dior tayo buong araw. Kukunin ko yan. Astig. Okay, nagiging sosyal na tayo. Hindi ako masyadong impressed sa disenyo ng bote. Medyo nakakatakot siya para sa akin. Ayokong hawakan yung dulo. Pero mabango siya. Gusto ko. Lalo na yung Cartier. Maganda at gusto ko yung amoy niya. Di ako gaanong impressed sa disenyo nito. Meron din tayong Jimmy Choo Blue dito. At ayun, susunod naman sa number 9. Sino ba namang hindi gusto ng mga computer? Araw-araw natin ginagamit yan at matagal tayong nakaupo dyan. Pero sa number 9, puno ng Apple computers ang locker na to. Nandito na tayo sa $1,000 na locker. Ngayon online, nung nakita ko ito, ipapakita ko ilang larawan sa screen. Maganda ang locker na ito. At napansin ko may iMac na parang nakasabit sa gilid. Kahon lang siya. Hindi ko alam kung may laman o wala. Wala rin akong alam sa loob nito. Buksan na lang natin at tingnan. Totoo yan. Alam nyo na agad ang una kong pupuntahan. Sana nandito talaga, pakiusap. Hindi ko alam. Dapat ganito kabigat, di ba? Tara, buksan natin. O tara na, buksan na natin. May nakuha tayong iMac. Sino kaya ang may alam kung gumagana pa to? Sana naman. Hindi ko alam anong taon ito. Sige, magpapatuloy ako sa paghahalongkat. Kapag may kakaiba akong nakita. Sige, sandali lang. Hindi, live pa rin tayo, baby. Live pa rin tayo. Anong ibig mong sabihin na live pa rin tayo? Ha? Ganun ba? Ganun na nga ba? Sabi mo, mabuhay gaya? Oo, parang ganun. Sinasabi ko lang. Akala ko bukas na. Akala ko tuloy-tuloy na ha. Ano bang sinasabi ng tatay ko ngayon, mga kaibigan? Mag-comment kayo sa baba at sabihin, ano bang ginagawa ni tatay? Sabi mo live na tayo. Akala ko ibig mong sabihin naka-on na yung computer. Hindi, live na tayo. Umaandar na. Nasa labas tayo. Nasa labas na tayo. Grabe ang lupit nito. May MacBook Air tayo dito. Medyo luma na pero astig pa rin. Pero sandali lang, parang may isa pa tayo sa loob nito, baby. Ang ganda ng karanasan na to. Tignan mo, isa pang MacBook Air. Duda akong aandar pa sa to, siguradong hindi na. Kailangan ko ng isaksak. Pare, ang astig nito. Tapos nakalokohan natin. Parang may laman sa loob. Tara na. Yan ang unang Apple box. Teka, meron ba? May nangyayari ba? Tara na, baby. Tara na. Magic Mouse Keyboard. Friga iPad sa kahon. Solid na 30 piso. Sobrang sulit. Joke lang. Kasama pa ang kahon dito. Ang astig nun. Kumusta ka na? Oo nga. Ito ang kumpletong Apple Locker dito. Kausap tayo, baby. Sandali lang, sorry sa abala. Bakit nga ba natin laging tinatabi ang Apple boxes? Ano meron dun? Comment kung bakit natin to ginagawa. Na brainwash ba tayo ng Apple? Ewan.
Balik opisina. May isa pa tayong kahon. Ano kaya ito? Tahimik ka muna. May isa pa tayong bagong Hewlett-Packard computer, pare. Parang bago pa talaga to, tol. Ang lupit at wild nito. Ano kaya meron sa loob? ThinkPad. Sunod, number 8. Hindi ko inakala to. Ang daming designer na damit sa storage locker. Pinakaastig pa. Karamihan ng gamit ka siya sa akin at nagamit ko pa ang marami doon. Parang, sobra pa nga ang nagamit ko imbes na ibenta ko sana. Pero ayun, tingnan nyo na lang ang ilan sa mga damit dito sa locker na to. Unang-una, itong hoodie na to ay mapupunta na sa personal kong koleksyon. Pare, tingnan mo, Kith na hoodie to. Astig, sobra. Bakit may tag pa? Siguro tag ng dry cleaning, dinala siguro sa dry cleaner. Pare, ang lupit nito. Hindi ko talaga ibebenta. Sige, hindi ko alam kung ano to, pero tingnan mo. Ang astig ng hoodie na to dahil sa kalidad. Tara, ilabas natin to at tingnan. Hindi pwede, grabe. Hindi talaga pwede. Nakuha natin ang Palm Angels na hoodie. Alam ko na agad na astig to dahil sa kalidad. Oh, ayan, may tag pa talaga. PLM Angel, sige, hindi pa tayo tapos. Sa tingin ko, hindi pa talaga tayo tapos. Tingnan nyo to. Kilala nyo ba ang font na yan? Anong meron dito? May gallery department tayo. Astig talaga, jeans pa. Grabe. Kailangan ko lang makita yung tag na yon. Grabe, meron tayong purple na jeans dito. Grabe, anong nangyari dito? Ayoko sigurong patamaan niya ng black light at makita yung kumikislap. Pero grabe. May purple na jeans tayo sa loob ng locker. Sige, ano pa bang meron dito? Grabe to. Ito na yata ang pinaka-astig na locker na nakita natin. As in, ever. Grabe. May V-Lone hoodie tayo dito, di ba? Pare, anong graphic to sa harap? Nakakatakot naman. Ano yun? Hindi pa tayo tapos. May off-white pa tayo dito, tol. Grabe, pare, ang wild nito. Nandyan pa rin ang tag. Oo, nandyan pa rin ang tag. At parang may tali ng buhok pa rito. Bakit kaya? Bakit? Sige, gagawin ko na lang itong number 7 dahil sobrang astig talaga. Isa ito sa pinaka-wild na gamit sa locker, kaya number 7 ko binigay sa Gucci coat. Hindi ako makapaniwala. Ang astig niyan. Hindi mo ba alam kung ano to? Hindi mo ba nakikita yung pattern sa buong damit? Naloloko ka ba ano? Ay grabe. May double GG sa buong damit na to. Oo, sigurado. 100% Gucci yan. Isusuot ko talaga to. Pare, baka ito na talaga ang isuot ko. Grabe ang astig nito. Totoong totoo to, pare. Ang lupit. Sisisilipin ko lang mga bulsa. Baka may susi. Sana meron. Hindi ko natitingnan presyo. Kahit anong jacket o sweater na may mahabang manggas sa Gucci, lagpas $1,000 agad. Pinakamura, mahigit $1,000 na. Sigurado ako, bibigyan ko ng random na presyo. Sabihin na natin, mga 1,580 para dito, pare ayos. Bagong-bago, sasabihin ko 1,580. Hahanapin ko pa rin, kasi ang astig nito. Hindi ko mahanap eksakto nito online gaya ng sa eBay. Pero may nakita akong halos kapareho na binebenta ng 2,000 at 600. Baka bago pa ito? Oo, bago pa nga ito na may mga tag pa, pero pakinggan mo. Kahit sabihin nating gamit na, pre-owned, $800 pa rin, kahit kailan. Ayos, ang astig nito. Pare, ang lupit talaga nito. At oo, nasa aparador ko pa ito ngayon. Hindi ko pa ito naibebenta at ayokong ibenta. Gustong-gusto ko ito. Medyo malaki siguro sa akin o baka sakto lang ang sukat. Hindi ko pa alam sa ngayon. Gusto ko lang ito kaya itinago ko. Pang-anim na tayo. Sa susunod na storage locker, di ko inasahan ang laman nito. Hindi ko binili ang locker dahil sa item na ito dahil nakita ko lang ito sa mga larawan. Parang dagdag na bonus lang talaga ito para sa locker na ito. Ang dahilan kung bakit ko binili ang locker ay dahil nakita ko ang isang PlayStation, 5 sa loob nito. Hindi lang PlayStation, 5 ang nakuha natin, kundi may drone pa tayo at marami pang ibang bagay. Pero pakinggan mo, hindi mo talaga alam kung ano ang matatagpuan mo sa loob ng mga ito. Pero tara, tuloy lang tayo sa paghahalongkat dito. Grabe ang laki ng backpack na ito. 3 double regular ba ito? May price tag pa? 23. Anong may isip mo kung ang backpack na ito ay $23,000? Sana pero duda ako kung mahal talaga ito. Ang ganda ng backpack.
Buksan natin at tingnan kung may astig sa loob. Gusto ko talagang malaman ang presyo ng backpack na ito dahil matibay siya. Sandali lang. May drone tayo. Paborito ko yan sa mga nakuha natin sa storage locker. Ngayon, sarado pa at may GoPro Hero 3 pang nakakabit. Okay, sobrang laki niyan at hindi ko rin napagana ng maayos. Binuksan at sinaksak ko. Gumagana naman siya. Kinabit ko ang mga blades dito. Pag pinaandar ko, maingay at umiikot lang sa lupa, hindi lumipad. Nakakatakot talaga. Sinubukan kong paangatin pero hindi gumana kaya pinatay ko na lang. Hindi ko na alam kung susubukan ko pa ulit dahil natakot ako. Kaya kung may drone expert dyan, pakitulungan naman ako kasi kailangan ko talaga ng tulong. Ngayon, heto na ang number 5 para sa inyo. May nakita akong vintage sneakers sa locker na ito. Isa sa paborito kong disenyo. Kung di mo pa rin mahulaan dahil sa dami ng sapatos dito, ito ay Dunk Low. Ang daming lumang Nike skateboarding Dunk Lows na humaling talaga ako. Kahit hindi ka siya sa akin, bakit ka siya kay tatay? Nalungkot talaga ako. Tingnan mo, hindi pa nagagamit ang mga to. Tingnan mo, may rep pa. Ayos to, ang astig nila. Meron tayong pares ng Air Force Ones na may... Sino nga ulit? Parker? Di pa nagagamit na to. Buksan natin. Grabe talaga. Bakit hindi ito kasya sa akin? Ang lupit ng mga to, parang bago pa. Alam ko kung ano ang mga to. Mahilig ako sa brown, kaya halos araw-araw ko suot ang Dunk Low Dark Mocha. Sobrang lupit ng sapatos na to. Isa to sa mga paborito kong dunk, personal talaga. May mga sapatos sa loob, grabe pare, tignan mo. Bagong-bago talaga. Nandito pa ang shoehorn sa loob. Malinis pa at berde ang swede. Gustong-gusto ko talaga ang kulay nito. Kakaiba siya dahil sa neon na berdeng likod. Pero gusto ko rin yung orange. Medyo sira na mga kahon, pero ayos lang. Basta may sapatos pa sa loob niyan, masaya na ako. Sige. Halika na. Alam mo ba kung ano ang mga yan? Alam mo, sinasabi ko sa'yo, hindi mo mahahanap ang mga to na bago pa. Ang hirap makahanap ng ganito na bago pa. Ito dito ay ang Dunk Low Crimson. Dunk Low Crimson. Sigurado ako, 0506, parang ganun. Ang linis ng kulay na to. Una sa lahat, ang astig ng bagong kulay na to. Wala kang makikitang ganito. Mukhang may bago akong paborito. Yung orange sa likod ng sapatos na to kakaiba pero maganda. Excited ako sa pink na box na ganito. Gusto ko talaga. Sige, buksan na natin. O dapat ko bang sabihin Tokyo? Ayan na. Gusto mo ba to? Oh, gusto ko yan. Para sa'yo to, Tili. Oh, gusto ko yan. Tara na, sige. Dito meron tayong Tokyo Dunk Low. Mukhang nagamit na ito ng kaunti. May mga guhit sa toe box. May kaunting gasgas dito. Pero bro, ang hirap makahanap ng ganitong sapatos na maganda pa ang kondisyon. Magandang sapatos para sa araw ni San Patricio. Ibibigay ko na sa'yo ang mga ito, ayos lang. Ngayon, papunta na ako sa inyo guys sa bilang 4. Ito siguro ang isa sa mga paborito kong bagay dahil sa ilang dahilan. Una, sobrang random nito. Pangalawa, matagal ko nang hinahanap ang bagay na to. At nung nakita ko yung mga litrato ng locker na to, hindi talaga halata na nandoon siya kasi nakatago. Pero nakita ko talaga yon. At ayun, ito yung off-white na alpombra dito. At by the way, nilinis ko na to, ang ganda na ng itsura ngayon. Puting-puti talaga yung mga letra. At may sasabihin ako sa inyo, napaka nakapagpapakumbaba maghugas ng alpombra. Kung di mo pa nasubukan, huwag mo na subukan. Tara, simulan na natin. Binili ko ang locker na ito online sa halagang pi350. Nakita ko na may alpombra, kulay berde at parang off-white. At medyo nakatago siya, parang isiniksik sa gilid. Kung totoo at nandito ngayon, dapat mabawi ko agad ang ginastos ko sa isang bagay pa lang. Libre na lang lahat ng iba, kahit di ko pa alam kung ano ang mga ito. Gusto ko lang talaga yung alpombra. Sige, buksan natin to at tingnan. Eto na, tara na. Sige, bago tayo mag-umpisa sa iba pa, titingnan ko muna itong alpombra. Pakiusap, tara na. Grabe, tara na. Hindi. O, tara na. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, literal na ito ang nagbayad sa buong locker na to. Puro tubo na lang laman dito. Yung ibang ganitong alpombra, kahit gamit na, umaabot ng $400, $500. Oh, may mancha talaga ito, alam mo ba? Dalhin na lang natin ito sa dry cleaner para matanggal ang mancha.
Tara na pare, matagal ko na itong hinahanap. Nakuha ko na. Oh, si Pops meron na at lagi niyang ipinagmamalaki ito sa akin kamakailan. Ilang taon na? Ilang taon na rin. Oh, ngayon meron na tayo. Yan ang alpombra sa pasukan. Sigurado, 100%. Sabihin na natin sa isang masamang araw, makakakuha tayo ng 400 piso para dito. Kung talagang masama ang araw, gawin na lang nating 350. Ulitin ko, bayad na ang locker. At para sa pangatlo, itong locker na to ay sobrang panalo. Mahilig akong mangolekta ng Pokemon cards. Pero hindi ko pa dapat ipinapakita ito dahil sa susunod na video, ko pa ipapakita ang buong Charizard collection ko. Pero sa loob ng susunod na locker, nakakita ako ng napakaraming Pokemon cards. At yun ang pinakamasarap na pakiramdam kapag nakakakita ka ng binder na pununo ng mga holo cards. Hindi ko nakita ang Pokemon cards sa mga litrato kaya nagulat ako. Parang cherry on top para sa locker na ito. Yo, okay. Hindi ito ay matinding rival Nerf gun. Ilalagay muna natin yan sa tabi. Ito ang kahon ko. Ito ay isang binder. Diyos ko, hindi. Ano? Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba? Sige, sandali lang. Sige, meron din tayong mga Dunk High Court Purple o parang ganon. Ano ulit ang mga yon? Sige, sandali. Ilalabas ko lang lahat sa kahon na to. Ilang maskara. Diyos ko, sandali lang. Ang daming maskara. Una sa lahat, ito dito. Ito ay isang Evolutions Elite Trainer Box galing pa to noong 2017. Di ko alam ang presyong eksakto pero siguro mga dolyar. 200 na to. Dunk Highs naman to. Size 4/5. Gusto kong sabihin na kaya kong linisin to at baka makuha ko mga 6 dolyar. Hindi ko rin alam kung kailan lumabas ang mga to pero grabe talaga. Tapos ito pa. Wala akong ideya sa presyo nito. Sa tingin ko, kasabay lang ito ng Evolutions Elite Trainer Box dito. Pero ito, 2017 may binder pa sa loob at medyo mabigat. Tingnan ko muna kung ano ang meron. Ang laki nito. Lahat ng baraha ay mula sa Gym Hero set. Uy, Diyos ko, lahat ito Gym Heroes. Gusto kong sabihin na mula pa to noong 99. Ay wow. 99, oh. Nakuha nating ilang daang dolyar mula sa mga unang pahina. Alam mo yon, di ba? Hindi. Gengar ni Sabrina, Venusaur ni Erica, Ninetales ni Brock, Machamp ni Giovanni, unang edisyon. Nakuha natin ang Typhlosion pero hapon yan dito. Dark Gyarados, yan ang pre-release card. Meron tayong Charmander mula sa base set 2. Ay, nakita ko lang ang Holy Grail. Nakikita mo ba kung ano to dito? Hapon yan, pero yan si Lugia mula sa Neo Genesis. Astig yan! Meron din tayong Feraligator mula sa Neo Genesis. Malaking card yan. Base set Venusaur, Dark Blastoise ng Team Rocket, Itanuo. Promo card, Tiflarion, at malaki ang Mewtwo mula base set. Hindi ko alam kung naiintindihan mo or kung gaano ito kalaki. Ito na, wala pang Charizard. Wala akong nakikitang Charizard pero ayos lang. Hindi natin kailangan ng Charizard kapag meron tayo nito lahat. Chansey mula sa base set 2. Snorlax, non-hollow mula sa jungle, ayos lang iyan. Jolteon, Vaporeon, Zapdos, Articuno, Moltres. Pare, ang galing nito, ang lupit nito. Yung fact na sealed pa ang mga Pokemon na to, grabe, tapos ang dami pa nito. Pare, ayos. Mukhang papunta na tayo sa mga bagong cards. Ayos, puro bago na to. Ayan na ang Charizard GX mo. Narinig ng lahat akin yan. Hindi iyo yan. Sandali, nakatupi pala ang pahina. Ay grabe, may isa pa tayong Charizard V. Ibibigay ko na sa'yo ito. May isa pa tayong Charizard V-Star. Nandito ang tag team. May ilang secret rares din. Pare, ang dami nito. Sobrang dami talaga. Ito na ang pinakamagandang nahanap natin mula sa storage locker. Mukhang maayos sila pero di ko masabi. Kailangan ko talagang tingnan. May rainbow rares din at isa pang Charizard. Grabe pare. Nabigla talaga ako ngayon. Grabe, nakakabaliw ito. Ilang rainbow rare pressure ram Charizard GX yung tag team version. Pare, hindi ako makapaniwala. Alam mo ba kung gaano ako kasaya ngayon? Ano kaya ang inisip niya? Nakuha natin dito si Reshiram Charizard GX promo card. Yung secret rare Moltres, Zapdos at Articuno Rainbow. Pare.
Nakuha na rin natin si Charizard mula 2,000 siyam. Tapos na ang binder. Sinasabi ko, kahit papaano mahigit $1,000 ang halaga ng mga baraha dito. Alam mo yan, di ba? Dito at iyan pa lang ang binder na ito. $1,000 na. Baka nga mababa pa yan. Hindi ko alam ang presyo nito. Alam ko lang na yung isa ay mga P200 sa Elite Trainer Box. Wala akong alam sa presyo ng mga pack na yon. Sa dami ng mga larong ito dito, pati na yung mga dunk, sigurado akong $1,000 na ang halaga natin dito. Grabe. Ang lupit nun, ang dami ko pang gamit dito sa $100 na locker. Mukhang hindi na tayo gagawa ng $1,000 na locker. Eto na yun. Eto na talaga yun. Malamang kailangan ko ng palitan ng ideya ng video, wala na akong pakialam sa intro at ginagawa natin. Nakahanap tayo ng vintage Pokemon card sa storage locker. Sobrang nakakabaliw. Ayoko nang tumingin pa sa iba, masaya na ako. Ang tanong, kailangan ba nating buksan ng ilan dito? Eto na, para sa inyo. Number 2. Isa to sa pinakamalapit sa puso kong mga locker. At isa to sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang dami kong ginawang locker videos dahil sa locker na to. Sobrang namangha talaga ako nang makita ko to sa loob. Nakuha ko ang pinakabanal na grail ko, Nike Skateboarding Tiffany Dunk Lows. Gumastos ako ng $10,000 para sa isang storage locker na wala akong ideya kung ano ang laman sa loob. Pero ganito kasi yan, litrato lang nito online ang nakita ko. Kaya tingin ko mahihirapan tayo. Grabe ito. Binili ko ang locker na ito dahil magbubukas ako ng sneaker store. Naisip kong bagay ilagay dito ang mga lumang Nike box sa tindahan. Pwede akong gumastos ng ₱10,000 para sa mga walang lamang kahon ng sapatos. At handa akong sugalan yon. Seryoso ka ba? May nakikita akong ilang sapatos na sumisilip dito at doon. Pero tara, huwag na tayong mag-aksaya ng oras at simulan na natin to. Grabe, hindi ako makapaniwala sa mga sneakers dito. Nasa lahat ng sulok. Astig lahat. Pero panalo talaga ang mga diamond dunks. Nagbibiro ka ba? Grabe, teka lang, sandali lang. Parang hindi totoo makuha ang sapatos na to sa locker. Tingnan mo, nandito ang Dunk Low Tiffany, ang original Tiffany's. Ang ayos pa ng mga to kahit gamit na. Sayang pero grabe pa rin. Makahanap ng ganitong sapatos sa locker, nakakabaliw. Tingnan mo ang diamante sa dila ng sapatos na to. Kalimutan mo na ang ibang sapatos na sinabi kong paborito ko, ito talaga ang paborito ko. Kahit sa loob dito, ang ganda ng Zoom Air. Grabe ang linis talaga nito, hindi ako makapaniwala. May maliliit lang na guhit sa toe box dito. Pero pare, grabe talaga yan. Siguradong grail yan. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, lahat ng ito ay patungo sa number 1. Para sa number 1, hindi talaga ito isang bagay o locker, kundi isang tao. Isa siya sa mga paborito kong natagpuan at isa sa mga paborito kong taong nakilala ko. Si Warren ang may-ari ng locker na puno ng SBs at siya ang nagpasya na pakawalan ang mga ito. Siya ang nag-message at nagkita kami. Ipinakita niya sa akin na may isa pa pala siyang storage locker na puno rin ng sapatos. Itong locker na to, may ilan sa mga pinaka-wild na pares ng sapatos na nakita ko. At ito na siguro ang pinaka-impressive na storage locker na nakita ko sa buong buhay ko. Para sa old school at bagong kolektor, meron siyang tinatawag na holy grail ng sapatos. Eksperto siya sa vintage. Dahil sa locker na to, naging magkaibigan kami at ito na ang paborito ko. Kaya bumili ako ng storage locker sa halagang ₱10,000 na may ilan sa pinakabihirang vintage sneakers na nakita ko. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi pa yon lahat? Pagka-post ko ng video, marami ang nagsabing kanila raw ang locker at sapatos. Pero karamihan troll lang na gusto ng libreng sapatos. May nag-message sa akin, "Uy, akin yung locker na yan." At doon nagsimula lahat. Akala ko naglolo ko lang siya hanggang nagpadala siya ng litrato. Parang lumabas talaga ang kaluluwa ko. Kaya ngayon, pupuntahan natin ang siguro pinakabihirang storage locker sa mundo. Mga tol, tingnan nyo to. Mga tol, ito na mismo ang lalaki, ang alamat, ang legend. Ito si Warren. Bakit ang dami mong sapatos dito? Matagal na akong nangongolekta. Kailan ka nagsimulang mangolekta? Malamang marami akong mga sapatos na pang skate sa likod. Okay, kaya parang doon ako unang nagsimulang mangolekta ng mga sapatos na pang skate. Sige, mga anong taon yun? Huling dekada 90, mahilig na ako sa sneakers. Nakuha ko ang unang Jordan 1s nung ika-4 na baitang. Kaya, Nandito ba sila? hindi.
Gusto ko sanang makita yung size 6 na Jordan 1s, alam mo yon? Napilitan ng nanay ko bumili ng size 8 para sa akin. Talaga? Yan ang sukat ko. Pero mga tol, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Tulad ng dati, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Pero ulit, sa susunod na video, ipapakita ko ang buong collection ko ng Charizard. Medyo wild ito. Ilang taon ko na rin itong pinagtrabahuhan. Kaya kung gusto nyong makita, abangan nyo lang. Mahal ko kayo mga tol. Kita-kits sa susunod. Juice!